Hindi makapaniwala si Fang Ping nang mapagtanto nito na isa na pala siya ngayong intermediate rank 3 martial artist. May bigla na lang inilagay si Teacher Lee sa noo ng ating bida. Tinanong ni Fang Ping kung para saan daw ang listahan na kanyang natanggap. Binanggit ni Teacher Lee na nagkakahalaga nga raw ng 1,000,000 ang nasirang pinto at sahig ng energy room. Kailangan nga raw itong mabayaran agad ng ating bida sa loob lang ng 7 araw. Nagulat si Fang Ping sa laki ng kailangan niyang bayaran. Iginiit niya na hindi raw siya ang sumira ng pintuan at si Teacher Lee rin daw ang nagsabi sa kanya na suntukin niya ang sahig. Bago nagpaalam si Teacher Lee ay sinabi niya muna na utang nga raw ng ating bida ang buhay nito sa kanya kaya wag nga raw nito makakalimutang magbayad. Nagulat si Lu Fengro nung ipaalam ni Fang Ping na isa na nga raw ito ngayong intermediate rank 3 martial artist. Sinabi ng ating bida na nagawa niya nga raw ito nang dahil sa gabay ng kanyang teaching advisor. Naisip ni Lu Fengro na may potensyal nga raw talaga na maging isang grandmaster ang pasaway nating bida, mukhang simula nga raw ngayon ay mas kailangan pa niya itong gabayan ng mabuti. Sinabi ni Lu Fengro na naroon na nga raw ang itineraryo ng susunod na misyon ni Fang Ping. Si Tang Feng nga raw ang mamumuno sa grupo ng mga ito at sa Nanjang Province nga raw ito isasagawa. Tinanong ng ating bida kung talaga nga bang sa Nanjang nalalabas ang susunod na lagusan na konektado sa catacombs. Sumagot si Advisor Lu Fengro nang kumpirmado ng araw ito. Nagsisimula ng araw ngayong magtipon ng mga martial artist na miyembro ng mga kulto sa Nanjang Province. Hinihintay nga raw ng mga ito ang pagbubukas ng bagong lagusan para salubungin ang mga nilalang na manggagaling mula sa loob ng catacombs. Nagulat si Fang Ping noong malaman nito ang binabalak ng mga miyembro ng kulto. Ipinaalam ni Advisor Lu Fengro na sa misyon daw na ito ay magsasama-sama ang Magic University, Capital University at Nanjang University. Nag-alala si Fang Ping kung magagawa ba raw nilang gumawa ng misyon ng magkakasama, binugbog pa naman daw niya noon sa natapos na kompetisyon ang karamihan sa mga ito. Sinabi ni Advisor Lu Fengro na magkakalaban man daw ang mga ito noon pero sa harap nga raw ng iisang kalaban ay magiging magkakakampi na rin ang mga ito. Ito nga raw ang leksyon na kailangang pagdaanan ni Fang Ping para magawa nitong maging isang Grandmaster. Tumugon naman ang ating bida nang naiintindihan na niya raw ito. Kasalukuyan ngayong bumabiyahe ang bus na sinasakyan ng mga taga-Magic University. Papunta sila ngayon sa lokasyon kung saan sila magpaplano ng kanilang isasagawang misyon. Isa-isa nang pinababa ni Tang Feng ang mga estudyante ng kanilang universidad. Pinagmasdan ng mga taga-Capital University ang grupo ng ating bida. Nakatingin din sa kanila ang mga estudyante ng Nanjang University na dati na rin nilang nakalaban. Naisip ni Fang Ping na hindi niya nga raw inasahan na una pang darating kaysa sa kanila ang mga estudyante ng Nanjang University at Capital University. Binati ng ating bida ang mga miyembro ng Capital University na nakaharap niya noon sa kompetisyon. Hindi naman siya ng mga ito pinansin at bigla na lang ang mga itong pumasok sa loob ng kanilang barracks. Tatawagin niya rin sana ang mga estudyante ng Nanjang University pero nakita niya na papalayo na rin ang mga ito sa kanya. Naisip ni Fang Ping na hindi na nga raw niya pipiliting makipagkaibigan sa mga ito, naroon lang naman daw sila para kumpletuhin ang kanilang misyon. Nagsalita ang isang general at sinabihan ang lahat ng mga martial arts students na agad daw ang mga itong magtipon sa kanyang harapan. Agad namang pumila ang mga estudyante ng Magic University, Capital University at mga estudyante ng 3 universidad ng Nanjang Province. Sinabi ng general ng Nanjang Military District na si Liu Shiping na didirektahin na raw niya agad ang mga ito. Gusto niya nga raw ipaalam sa mga ito ang 3 batas na kanilang ipinapatupad. Ang unang araw ay hindi ng mga ito dapat atakihin ng isa't isa dahil silang lahat nga raw ay mga magkakakampi. Ang pangalawa naman daw ay hindi ang mga ito dapat na maduwag sa pakikipaglaban kahit anuman ang mangyari. At ang pangatlong araw ay hindi ang mga ito dapat na magtago ng kahit na anong bounties para lang sa pangsarili. Tinanong ni General Liu Shiping ang lahat ng mga estudyante kung malinaw na ba raw sa mga ito ang mga batas na kanyang nabanggit. Sumagot naman ang lahat ng mga estudyante nang naiintindihan na raw nila ito. Ipinaalam ni General Liu Shiping na na-corner at naikulong na raw ng kanilang military department ang mga martial artist na miyembro ng kulto sa loob ng White Mountains. Ang misyon na nga lang daw na ibibigay nila sa mga ito ay sakop lamang ng isang maliit na barangay na tinatawag na Panshi Village.
Nasa 300 nga raw ang bilang ng mga miyembro ng kulto na halos kasing dami rin ang bilang ng mga estudyante na magsasagawa ng misyon. Ang misyon nga raw na kailangan ng mga itong gawin ay ang ubusin ang lahat ng mga miyembro ng kulto. Nagulat si Fang Ping noong marinig nito na halos magkaparehas lang ang dami ng bilang nila sa kanilang mga makakalaban, mukhang mahihirapan nga raw silang gumawa ng gagamitin nilang estratehiya. Sinabi ni Tang Feng na kahit 300 versus 300 man daw ito o 1 versus 300 ay kailangan pa rin daw ng mga itong gumawa ng plano ng sila-sila lang. Binanggit din ni Advisor Tang Feng na 5 kilometro nga raw ang layo doon ng lugar na titigilan niya at ng mga militar, ibig sabihin nga raw noon ay hindi sila lalahok sa mangyayaring labanan. Nagulat ang lahat ng mga estudyante noong malaman nila na sila-sila lang pala ang magsasagawa ng kanilang misyon. Napaisip sila kung ano ba raw klase ng sitwasyon ang kinalalagyan nila ngayon. Naisip ni Fang Ping na mukhang hindi nga raw talaga sila tutulungan ng mga militar sa isasagawa nilang misyon. Wala pa nga raw ni kahit isa sa kanila ang may karanasan sa mga malakihang laban. Kapag hindi nga raw sila gumawa ng magandang estratehiya at basta na lang silang kumilos ay tiyak nga raw na malalagay sila sa delikadong sitwasyon. Nagsalita ang isang intermediate rank 3 student na mayroon daw siyang suhestyon. Nagpakilala ito na siya raw si Zhao Yang ang team leader ng Capital University. Iminungkahi niya na bakit nga raw hindi na lang nila tipunin ngayon ang mga pinakamalalakas na representative ng bawat universidad para mapag-usapan na nila ang mga plano na isasagawa nila bukas. Agad namang pumayag ang ating bida sa suhestyon ni Zhao Yang. Sa loob ng surveillance base ay pinapanood nina General Liu Shiping at Advisor Tang Feng ang mga nangyayari sa kampo ng mga martial arts students. Sinabi ni General Liu Shiping na nahiga ng araw agad ang mga estudyante matapos ng mga itong mag-usap ng gagawing plano. Talagang mga baguhan nga lang daw ang mga ito dahil wala man lang daw ni kahit isang estudyante ang nagbabantay ngayong gabi. Hindi na nga raw niya malaman kung sulit ba ang daan-daang bilyon na pondo na napupunta sa pagpapalakas ng mga martial arts student ng mga universidad. Sinabi ni Advisor Tang Feng na mga baguhan pa nga lang daw ang mga ito kaya normal lang na makagawa ang mga ito ng mga pagkakamali. Pinaringgan niya rin si General Liu Shiping kung alam ba raw nito kung gaano na karaming elite martial artist ang napalakas at nanggaling sa mga martial arts university. Sinabi ni General Liu Shiping na mukhang iniisip nga raw ng mga estudyanteng ito na basta na lang uupo ang mga kalaban at maghihintay sa kanilang pag-atake. Binanggit naman ni Tang Feng na wala pa nga raw ang mga itong karanasan sa mga pangmalakihang misyon kaya nga raw naroon ang mga ito para magsanay. Sinabi ni General Liu Shiping na 15 kilometro nga lang daw ang layo ng kampo ng mga estudyante sa Panshi Village. Kapag nagpasya nga raw ngayong umatake ang mga martial artist na miyembro ng kulto ay ilan daw kaya sa palagay ni Tang Feng ang mamamatay sa mga naroong estudyante. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakapangatwiran pa si Advisor Tang Feng. Sinabi ni General Liu Shiping na dapat na nga raw agad ang mga itong matuto kaya bibigyan niya nga raw ang mga ito ng isang leksyon. Kinabahan si Tang Feng sa binabalak na gawin ng general. Nagulat si Fang Ping noong makarinig ito ng ingay sa labas ng kanilang barracks. Agad niyang dinampot ang kanyang sandata at tinanong kung sino ba raw ito. Binanggit naman agad ni Gu Xiong ang kanyang pangalan sa pangamba na maatake siya ng ating bida. Tinanong ni Fu Changding kung ano raw ang ginagawa doon ni Gu Xiong sa kalagitnaan ng gabi. Tinanong niya rin kung balak ba raw nitong maghiganti sa kanila. Tumugon naman si Gu Xiong nang huwag nga raw siya ng mga itong pag-isipan ng masama. Nagtanong naman si Zhao Lei kung natatakot lang ba raw si Gu Xiong kaya gusto nitong matulog kasama nila. Agad naman itong itinanggi ni Gu Xiong, ipinaliwanag niya na naroon daw siya para ipaalam na maaaring atakihin ng mga miyembro ng kulto ang kanilang kampo. Kung hindi pa nga raw ang mga ito inaantok ay samahan na lang daw siya ng mga ito para magbantay ngayong gabi. Agad namang pumayag sina Fang Ping, Zhao Lei at Fu Changding sa pagbabantay na iminungkahi ni Gu Xiong. Sinabi ni Gu Xiong na malaking araw ang posibilidad na maatake sila lalo na't napakalaking grupo ang kanilang kalaban. Ang mga martial artist nga raw ng kanilang militar at ang mga nakadestino sa catacombs ay laging nakamulat ang mga mata maging sa kanilang pagtulog. Masyado nga raw silang kampante kaya medyo nag-aalala nga raw siya sa kanilang kalagayan. Tinanong ni Fang Ping si Gu Xiong kung nakapunta na ba raw ito noon sa loob ng catacombs. Sumagot naman si Gu Xiong nang lahat nga raw ng mga rank 3 martial artist ay obligadong pumasok ng catacombs.
Noong pumasok nga raw siya noon ay nasaksihan niya ang paglalaban ng magkabilang panig hanggang kamatayan. Sa daming araw ng mga namatay at nasugatan ay doon niya naisip na hindi na raw siguro matatapos ang pakikipaglaban nila sa mga taga-catacombs hanggang sa mamatay na sila. Sinabi ni Gu Xiong na wag na raw muna nilang pag-usapan ang catacombs, pinuntahan niya nga raw si Fang Ping dahil binanggit nga raw ng kanilang presidente na si Wang Jinyang, na ito nga raw ang maaari niyang lapitan kapag nangailangan siya ng tulong. Natuwa naman ang ating bida dahil napakalaki nga raw pala ng tiwala sa kanya ni Wang Jinyang. Kasalukuyan ngayong tumatakbo ang 4 na miyembro ng kulto sa mga martial artist na humahabol sa kanila. Ipinaalam ng isang lalaki sa pinuno ng kanilang grupo na naroon nga raw sa direksyon na tinatahak nila ang Martial Arts University Base Camp. Mukhang sinasadya nga raw talaga silang patakbuhin ng mga taong humahabol sa kanila sa kampo ng mga estudyante. Nainis ang pinuno ng grupo dahil bukod nga raw sa hinarangan na ng mga militar ang lahat ng kanilang matatakasan ay parang pinaglalaroan pa nga raw sila ng mga ito. Habang nagpapatrol sa loob ng kagubatan ay may biglang narinig na kaluskus ang ating bida. Agad niyang ipinaalam sa kanyang mga kasamahan na may ibang tao pa nga raw doon bukod sa kanila. Huminto ang isang lalaki para sabihin sa kanyang mga kagrupo na may mga nakikita nga raw siyang estudyante sa kanilang ibaba. Sinabi ng isang lalaki na bakit hindi na nga lang daw nila patayin ang mga estudyanteng ito, tutal naman daw ay hindi pa rin sila makatakas sa mga militar. Sumang-ayon naman ang pinuno ng grupo, papatayin nga raw nila ang 3 at bibihagin nga raw nila ang isang matitira. Baka nga raw magawa pa nilang makatakas sa mga militar kapag gumamit sila ng isang hostage. Sinimulan ng sambitin ng 4 na lalaki ang dasal ng kanilang kulto. Pero hindi na nila ito natapos noong may bigla na lang umatake sa isa sa kanila. Nagulat ang 3 miyembro ng kulto sa nangyari sa isa nilang kasamahan. Tinanong ng pinuno ng grupo ang ating bida kung kailan pa nga raw ito nakapunta doon. Nagsalita si Fang Ping at sinabi na kukunin na nga raw nila ang buhay ng mga ito. Sa mga sandaling yun ay magkakasabay na ring umatake sina Fu Changding, Gu Xiong at Zhao Lei. Pinuntirya ni Gu Xiong ang pinuno ng grupo ngunit naiwasan nito ang kanyang pag-atake. Agad na gumanti ang pinuno ng grupo at mabilis na sinipa si Gu Xiong. Tumilapon man si Gu Xiong pero hindi naman ito napuruhan ng kanyang kalaban. Nainsulto ang lalaki dahil mukhang iniisip nga raw ng mga estudyanteng ito na magagawa siya ng mga itong mapatay. Sumugod ang lalaki habang sinasabi na ipaghihiganti niya raw ang pagkamatay ng isa niyang kasamahan. Agad naman na ipinangdepensa ng ating bida ang kanyang gamit na sandata, habang ginagawa niya ito ay napagtanto niya na isang intermediate rank 3 ang kanyang kinakalaban. Naisip ni Fang Ping na simula nga raw nang makatungtong siya ng rank 3 ay ito palang daw ang unang beses na napalaban siya sa isang martial artist na kaparehas niya ng level. Tinawag ni Fang Ping si Gu Xiong para sabihin na ipaubaya na raw nito sa kanya ang kanyang kalaban at tulungan na lang daw muna nito si Fu Changding. Agad namang sinunod ni Gu Xiong ang sinabi ng ating bida. Kinakalaban ngayon ni Fu Changding ang isa sa mga miyembro ng kulto. Mas malakas man ito sa kanya pero nagagawa niyang makalamang gamit ang haba ng kanyang sandata. Gumamit si Fu Changding ng malakas na vitality sa kanyang pag-atake ngunit naiwasan lang ito ng kanyang kalaban. Sa lakas ng kanyang pag-atake ay lumubog ng sobra ang kanyang sibat. Nabahala si Fu Changding dahil hindi niya agad mahugot ang kanyang sandata. Sinamantala naman ng lalaki na miyembro ng kulto ang pagkakataong ito para siya naman ang gumawa ng pag-atake. Nainis si Fu Changding sa kanyang sarili nang dahil sa kanyang naging katangahan. Mabuti na lang at nakarating na agad doon si Gu Xiong para tulungan siya. Napahiyaw ang lalaki sa sakit ng nabali nitong binti. Agad na pinasalamatan ni Fu Changding ang dumating na si Gu Xiong sa pagtulong nito sa kanya. Tumugon naman si Gu Xiong nang wala raw anuman, kailangan nga raw nilang magtulungan para magawa nilang manalo. Sinipa ni Zhao Lei ang miyembro ng kulto na kanyang kinakalaban. Simula nang maglaban sila ay hindi man lang ito nakapalag sa kanya. Agad na nilapitan ni Zhao Lei ang pinatalsik niyang kalaban. Sinuntok niya ito ng napakalakas hanggang sa mabasag na ang bungo nito at tuluyan na itong mamaalam. Iniwasan ni Fang Ping ang pag-atake ng kanyang kalaban. Sinabi niya na hindi nga raw sila maaaring maglaban na lang habang buhay habang hinihintay na maubusan ng enerhiya ang isa sa kanila. Tinanong ni Fang Ping ang kalaban niyang lalaki kung may iba pa ba raw itong maipapakita.
Nainis naman ang lalaki dahil mukhang minamaliit nga raw siya ng ating bida. Sa pagkakataong ito ay handa nang gamitin ng lalaki ang pinakamalakas nitong pag-atake. Oras na nga raw para burahin niya sa mundong ito ang ating bida. Naghanda si Fang Ping sa pag-atake ng kanyang kalaban. Agad niya itong iniwasan noong mapagtanto na niya ang lakas ng ginawa nitong pag-atake. Naisip ni Fang Ping na mukhang may ibubugang araw ang kalaban niyang ito. Dumistansya siya ng bahagya papalayo sa kanyang kalaban para hanapan ng butas ang depensa nito. Bigla na lang inihagis ng lalaki ang sandata nito patungo sa direksyon ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na ito na nga raw ang hinihintay niyang pagkakataon. Agad niyang ipinangdepensa ang hawak niyang saber sa sandata na inihagis ng kanyang kalaban. Matapos noon ay doon na niya ipinalabas ang kanyang mataas na vitality para sa gagawin niyang pag-atake. Agad niyang inatake ang pinuno ng grupo gamit ang mas pinalakas na martial arts technique na ibinigay sa kanya ni General Zhang Dingnan. Gumamit siya ng 800 Call of Vitality sa 5 consecutive slashes na kanyang pinakawalan. Nagulat ang lahat ng mga natutulog na martial arts students noong bigla na lang silang nakarinig ng sunod-sunod na anunsyo. Binanggit sa isang malaking military speaker na lahat nga raw ng mga estudyante ay magsisimula na mayroong 100 points. Agad na ginising ni Chen Yangxi ang natutulog na si Yang Xiaoman. Inanunsyo sa malaking speaker na lahat nga raw ay mababawasan ng 15 points maliban lamang sa 4 na estudyante. Binanggit din sa speaker na makakatanggap daw ng tig 15 points ang Nanjing University student na si Gu Xiong at ang Magic University student na si Fu Changding. 30 points naman daw ang matatanggap ng Magic University student na si Zhao Lei. At 80 points naman daw ang matatanggap ng Magic University student na si Fang Ping. Pagsapit ng umaga ay naging usap-usapan sa loob ng kampo ang mga anunsyo na kanilang narinig. Sinabi ni Zhao Yang na matapos nga raw ang surpresang pag-atake na nangyari kagabi ay dapat nga raw nilang aminin na masyado silang naging pabaya, kailangan na nga raw nilang pag-usapan kung ano na ang mga susunod nilang gagawin. Binanggit ni Gu Xiong na malamang nga raw ay alam na ng mga miyembro ng kulto na naroon sila kaya hindi na raw nila maaaring isipin na hindi sila ng mga ito nakikita o naririnig. Iminumungkahi niya nga raw na dapat na agad silang kumilos para magtungo sa Panshi Village. Sumang-ayon naman si Fang Ping sa sinabi ni Gu Xiong, kapag nag-aksaya pa nga raw sila ng oras ay wala nga raw nakakaalam kung ano ang sunod na mga itong gagawin sa kanila. Nagtanong ang Magic University Year 3 student na si Yu Xianghua kung paano nga raw sila pupunta sa Panshi Village. 15 kilometro nga raw ang layo nila sa kanilang pupuntahang lugar. Lahat nga raw ng sasakyan na maaari nilang magamit ay dinala na ng mga militar. Sinabi ni Gu Xiong na sa palagay niya nga raw kaya ito ginawa ng mga militar ay para iparanas sa kanila ang sitwasyon na kagaya ng sa catacombs. Hindi nga raw gumagana ang mga sasakyan sa loob ng catacombs kaya maaari lang daw silang maglakbay gamit ang kanilang mga paa. Habang naglalakad ay sinabihan ni Yang Xiaoman ang ating bida ng napakadaya raw ng mga ito. Nagtaka naman si Fang Ping kung ano ba raw ang sinasabi nito. Tinanong ni Yang Xiaoman kung bakit hindi raw sila inaya ni na Fang Ping na magbantay kagabi. Nagsalita rin si Chen Yangxi na basta na nga lang daw nabawasan ang kanyang puntos nang hindi niya nalalaman. Nangatwiran si Fang Ping ng paano niya nga raw ang mga ito matatawag gayong hindi naman siya maaaring basta na lang pumasok sa barracks ng mga babae. Sinabihan ni Yang Xiaoman ang ating bida nang nagdadahilan lang daw ito, maaari naman daw sila nitong tawagan gamit ang telepono. Sinabi ni Chen Yangxi na tiyak nga raw na mapapagalitan sila pagbalik nila sa kanilang universidad kapag natapos ang kanilang misyon na 85 points lang ang kanilang nakuha. Nangasar naman si Fu Changding nang maliraw si Chen Yangxi. Sa palagay niya nga raw ay 60 points na lang ang matitira sa dalawa kapag natapos na ang kanilang misyon. Agad na sinakal ni Yang Xiaoman si Fu Changding, bakit nga raw nagagawa pa nitong magbiru imbis na palubagin ang kanilang loob. Humingi ng pasensya si Fu Changding para pakawala na siya ni Yang Xiaoman. Sinabihan ni Fang Ping sina Chen Yangxi at Yang Xiaoman na kung ayaw nga raw ng mga itong mapagalitan ay dapat nga raw ang mga itong pumatay ng maraming miyembro ng kulto. Kailangan nga raw ng mga itong ihanda ang kanilang mental edad para makakuha ang mga ito ng mas maraming puntos. Tumugon naman si Chen Yangxi nang magiging handa nga raw siya sa sandaling kailangan na nilang makipaglaban. Habang naglalakad ang mga estudyante ay may nangyari na hindi nila inaasahan.
May bigla na lang pumatak na malaking bato sa posisyon kung saan lumalakad si Fang Ping. Nabigla si Chen Yangxi sa pangyayari na kanyang nasaksihan.